malumanay na mga kaawaan. So ang Panginoon lang, ang Diyos pa rin ang nag-ano sa atin sa mga ganyang 'pag nakakaranas tayo ng mga distraction, pagkapahamak, ang Panginoon pa rin ang ating matatakbuhan, 'di ba? Sa mga oras ng mga ganyang bagay, 'di ba mga kaibigan, na minsan hindi tayo matulungan ng tao, eh. Ang Diyos pa rin ang tatawagin natin. And then 5, who satisfied na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Ngayon mga kaibigan, yung mga good things natin, ang Panginoon pa rin ang nagbigay niyan, 'di ba? So so huwag nating, talikuran ang Panginoon mga kaibigan, instead na, go, proceed and proceed lang po tayo talaga sa Panginoon, sa ating Diyos na naglikha sa atin. Magpapasako po tayo mga kaibigan. And then sa verse 6, ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa, at ang mga kahatulan na ukol sa lahat na naapi. So ang ating Panginoon ang matuwid na manggagawa, at siya ay naghahatol ng mabuti din lalo na 'pag sa mga naaapi mga kaibigan, ano. Kasi ang Panginoon ay doon talaga siya sa mga dukha, sa mga naaapi, hindi siya doon sa mga mapagmataas. So dapat magpakumbaba tayo palagi, magre-reflect, mag-e-examine tayo sa sarili natin. Ako nga minsan naano ko na, kung nagiging proud, pride, parang gano'n 'no, ego, yung minsan kasi 'no, minsan may pagkakataon na nahihiya tayo, 'di ba? Dahil sa hiya na 'yan, parang ma-misinterpret tayo na ano ba 'yun, mayabang gano'n, pero hindi lang nila alam deep inside ay talagang nahihiya. And then sabi dito sa sa chap sa verse 7, sabi dito, "Kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moises, na kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel." Ito yung gusto kong i-share talaga mga kaibigan, pero mamaya na ito, dahil sinabi nga 'no, kaniyang ipinahatid ang kaniyang mga daan kay Moises, ang kaniyang mga gawa ng mga anak. So hindi ko alam, ito yung na-focus sa mata ko kanina nung habang nagre-read po ako. Sabi ko, "Ano kaya 'to?" Kaya yun, ni-research ko siya, at ayun nakita ko kung ano. So mamaya ise-share ko po ang tungkol dito sa verse 7 po mga kaibigan. And then I proceed to verse 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Totoo po 'yan mga kaibigan, ano. Minsan nararamdaman ko yung bang ang Diyos 'no, Diyos na siya, pero 'pag parang na-feel ko lang minsan kasi 'pag may nagbabasa ako ng mga words, nafi-feel ko lang na parang si Lord yung nag-talk sa akin, tapos nafi-feel ko na masyadong mapagpakumbaba. Sabi ko, lalo na 'no, 'pag halimbawa nagbasa ako ng salita ni Lord, tapos nafi-feel ko yung papaano siya mag-humble, yung papaano ang pagiging humble niya. So nasabi ko, 'pag Diyos na siya, pero bakit humble pa rin siya ano? Sana ako din, gano'n ang naano ko, sana ako din. Kasi minsan, hindi ko alam na siguro may pagkamayabang, or minsan nagsasalita kasi yung sa galit ba, yung makita natin na meron na naman tayong makitang ang turo ng Panginoon nga gumawa ng mabuti, tapos nakita ay hindi mabuti, siyempre parang gusto kong magsalita na hindi 'yan, gano'n. Parang gusto kong mag-ano ba, yung bang mag-correct, pero minsan, ah, kinokontrol. Pero minsan hindi makontrol, kaya yung iba nasasaktan sila, dahil totoo kasi ginagawa kasi nila kaya nasasaktan sila 'no. So doon nare-reflect, nag-e-examine ako sa sarili ko na, "Lord, ano ba, mayabang na ba ako, yung ah, masakit na ba akong magsalita? Hindi ba dapat ang gano'n ang gawin ko? 'Di ba Lord, 'yun ang gusto mo, na sabihin yung totoo." So, dahil magsasabi ng totoo, marami ang nagagalit 'no? Pero 'yun ang gusto ng Panginoon, eh, kasi hindi naman ang Panginoon mismo ang magsasabi sa atin na ano, gagamit siya ng tao para ma-correct yung tamang gawain ng tao, 'di ba?
siyempre, hi, Akihiro Buwan, mega love shout out. Rosemary Ose ah, Rosemary 1107, thank you so much for staying. Mommy Love, Jake Facondo, thank you po sa inyo diyan. At yun mga kaibigan, mahirap po talaga mga kaibigan 'pag mga ganitong sitwasyon, lalo na 'pag nagsasalita ka sa salita ng Diyos na, kagaya sa akin ay hindi ako nag-a-after ng mga halimbawa sa tao 'no, hindi ako nag-a-after ng offering sa tao or sa tulong ng tao, totoo naghihingi ako na tulungan. Pero kung hindi ayaw tumulong sa okay lang, I don't care. Kasi ang sa akin number one I care is yung matuwid ang tao na ma-save siya, talagang totoong salvation na makamit, yung hindi lang sinasabi na, "Oo, save na ako," ngunit may doubt sa puso, 'di ba? Yung 100% talaga na, ano ba yun, ang pag yung alam niya talaga ang papaano ba yung connection, yung, ano sa Panginoon, yung relationship sa Panginoon na merong totoong kaugnayan. Yun yung ang ano doon mga kaibigan, ang dapat kasi yung iba mga kaibigan 'no, maraming magtuturo. Gaya nung nagpo-post nga ako doon, mababasa natin sa John chapter 10 yung 'di ba meron doon na tagapag merong merong ano, ano ba yun yung, ano ba sa English yun, hireling. Yung hireling 'di ba ang ibig sabihin ng hireling yung baga na binabayaran lang siya. So, yung gawa niya ang ginawa niya ay trabaho lang. He don't care na maligtas yung kanyang mga ano, yung mga yun nga, yung ibang halimbawa na lang preacher, nagpe-preach siya, hindi niya hindi siya sincere talaga na maligtas yung kanyang tinuturuan, yung kanyang pinapangaralan. Kaya wala siyang pakialam kung naligtas pa o hindi. Yan yung mga tinatawag na hireling 'no, marami yan. Kaya may iba din na hindi nila itinuturo yung totoo dahil natatakot sila, mawalan sila ng mga tagapagpakinig. Siyempre 'pag sabi ka ng totoo maraming masasaktan, may iba ayaw ng pumasok dahil nasasaktan, ayaw nilang magpapatuwid. Pero 'no, hindi nila alam na yun ang tama. Kaya yung iba natatakot na magsalita ng totoo, natatakot na silang, sabihin kung ano yung dapat dahil 'pag mawalan sila ng tagapakinig, so wala na silang ano, provider, 'no? Yung mga offering, mga gano'n, yung mga tithes, kasi yan ang isa sa ano, sa simbahan. Ito lang naman ay sabi ko lang na sabi na may katotohanan din naman, hindi naman lahat, pero meron ding mga gumagawang ganyan. Ako kasi freelancer ako mga kaibigan. Dito hindi ako nag-aano ng offering, hindi ako nagpabighani para, mag-ano ng tithes. Ang sa akin is totoong salvation. Kung paano ako sinave ng Panginoon, yun din po ang gusto kong i-share para po, ah, yun matanggap ano ba yun, malaman ninyo ang totoong-totoo yung deep mga kaibigan. Dahil spiritual speaking, it's not only yung mababaw kundi deep po yan talaga. Kagaya nung sabi nga na purihin natin ang Panginoon lahat ng nasa loob natin. So ano ba yan kung maalala natin, love God with all our heart, mind, and soul. Ano bang sa loob natin, 'di ba yung mind, yung heart natin at saka yung soul? Yan yun ang dapat ang magpupuri sa Panginoon mga kaibigan. And then dito sa verse 9, hindi siya nakikipag-alit na palagi ni kanya tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Oo, mabait talaga ang Panginoon. Sa totoo lang, mabait ang Panginoon. Nagagalit man siya ngunit 'pag humingi tayo ng tawad ay talagang magpapatawad po siya mga kaibigan. Parang tayo kung ikaw kung isa kang taong maawain, kahit na yung taong nagkakamali sa'yo, 'pag oras na taos-pusong humingi ng tawad, 'di ba parang naano yung puso mo 'no, nadudurog, talagang nakapagpatawad ka kaagad.
'Di ba mga kaibigan, naranasan ninyo 'yan mga kaibigan? 'Yan daw sinabi na we have a heart of God, yung heart ng Panginoon ay nasa atin dahil ang Panginoon ay ganyan din po. We are example, eh, ma-example natin. So maaring ma-examine or ma-reflect natin ang heart ng Panginoon. Kasi kung tayo ay maawain, how much more 'di ba ang Panginoon, dahil sa kanya lahat. So ngayon habang may pag-asa pa mga kaibigan, yung hindi pa masyadong galit ang Panginoon sa ating mga kasalanan, ay bumalik loob na po tayo. And then sa 10 is, siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng na ayon sa ating mga kasamaan. Imagine mga kaibigan, hindi hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Sino kaya 'to? Si David? Si David or ang kaaway niya or ang Lord? Kasi ang Lord 'pag sa pagkakaalam ko kahit na meron tayong kasalanan ay nagpapatawad siya, eh. So, kung ang kung nire-refer ni King David dito ang sarili niya or sino ba, si Jesus Christ? Hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ ang tinutukoy niya dito kasi sinabi, siya ay hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating kasalanan. Yes po, si Jesus Christ hindi po siya gumagawa ng kasalanan, eh, wala po siyang kasalanan. And then hindi gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Gano'n din talaga si Jesus Christ, hindi si Jesus Christ ang ang tinutukoy dito ni King David, si Jesus Christ ay tao na walang kasalanan, hindi siya gumagawa na gaya ng ating kasalanan, yun po yun, mga kaibigan. And sa verse 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kaniyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa Kanya. So mga kaibigan, 'pag may takot tayo sa Panginoon ay merong kagandahang loob dahil sinabi dito, ganon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. So dapat matakot tayo sa Panginoon mga kaibigan para magkaroon tayo makatanggap tayo ng kagandahang loob mula sa ating Panginoon. Sapagkat kung ang mga langit ay mataas kaysa lupa, kasi siya mula sa lupa, langit, sorry, siya ay mula sa lupa, tayo ay, ano ba yan? Sorry, siya ay mula sa langit, tayo ay lupa. So yun, si Jesus Christ ay mula siya sa langit. Sorry po sa aking wrong na pagsalita. And then, sa verse 13, sa verse 12, kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. So, David is talking about Jesus Christ dito, no? Sa ating kaligtasan, how to remove our transgression from us, kung paano tayo maligtas, gano'n, 'di ba? Gayon inilayo niya ang mga pagsasalangsang natin sa atin, inaalis niya tayo sa ating mga kasalanan, inilayo niya ang mga pagsasalangsang natin sa atin, para hindi na tayo magkakasala. And then sa verse 13, kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. So kailangan pala talaga nating matakot sa Panginoon dahil sabi dito, inulit na naman, na kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, kung naawa ang Ama, mas naaawa ang Panginoon doon sa nangatatakot. So doon sa nangatatakot, kung hindi tayo matakot, so ano yun, hindi naawa sa atin ang Panginoon. Siyempre 'di ba, ang matatawag doon, rebellious tayo sa Panginoon kasi wala tayong takot sa Kanya. Dapat magkaroon tayo ng takot dahil kung meron tayong takot, hindi tayo makagawa ng masama, 'no?
totoo po 'yan. Dahil, hindi ko na lang sasabihin uli. Naranasan ko rin kasi yung mga ganyan na may takot ngunit kahit takot na ano pa rin, may takot-takot lang pero ano ba yun, yung takot na yan ay hanggang isip yung hindi ginagawa. Sorry, When I was, yun nga sa flesh pa ako 'no, sa laman. Pero ngayon na nasa espiritu na mga kaibigan na nafi-feel ko talaga na nakakatakot talaga ang Panginoon. Kasi iba yung ano, iba yung parusa, may mga parusa kasi, eh. Ewan ko lang po sa inyo kung hindi po kayo natatakot, pero ako natatakot po ako. Iba po yung sinabi ko noon na natatakot ako ngunit ginagawa ko. Ngayon, natatakot ako, ayaw ko lang gawin. Though may fighting pa rin mga kaibigan, eh. Yung flesh kasi siyempre tao tayo 'no, flesh and spirit nagfa-fight 'yan. Ngunit isa lang talaga ang dapat nating pananalunin. Kaya ang ano ba 'yun, yung parang ang prevention, yung ano doon is prayer, na may tutulungan tayo ng Holy Spirit na hindi tayo makagawa uli ng masama. Kasi minsan mayroong attack talaga, lalo na kung you know about God, tapos mayroong mga temptation, spiritual temptation, mga battles, mga ganyan mga kaibigan na hindi mo alam, akala mo, kay Lord galing yon pero hindi pala, sa kaaway pala niya. It's a battle in our mind mga kaibigan 'pag sa spiritual. Kaya nakakatakot po 'yun mga kaibigan. Thank you po sa inyong pag-stay diyan, Jake Facundo and Mommy Love. And then dito na po ako sa verse 13, verse 13 po, kung paanong sa verse 14, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kaniyang inaalala na tayo'y alabok. So, alam ng Diyos ang anyo natin. Imagine ano, kung balikan natin yung sa Genesis, galing tayo sa alabok, ginawa lang tayo ng Panginoon. So, siya pa rin ang gumawa ng ating mga anyo. And then sa verse 15, tungkol sa tao, ang kaniyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak na parang ay gayon siya. So, ang kaarawan ng tao ay parang damo lang para mga kaibigan sa Diyos ano, tungkol sa tao ang kanyang mga kaarawan ay parang damo. Kung paanong namumukadkad ang bulaklak ay parang ay gayon siya. So, kung namumukadkad tapos mag-close na naman uli yung bulaklak, kung, ating bigyan ng kahulugan ang bulaklak na namumukadkad. May bulak na namumukadkad tapos, babalik siya uli, titiklop, and then yung iba naman, ah, na natutuyo, ang iba na nangangalagas ano, parang gano'n tayo mga kaibigan. Sapagkat dinadaanan ng hangin at napaparam at ang dako niyaon ay hindi na malalaman. Naku po, iyan, examine natin parang gano'n tayo 'no. So, parang yung bulak namumukadkad tapos, ah, nalaya, nangalagas at nilipad na ng hangin, nasaan na pumunta hindi na alam. So, parang gano'n tayo 'pag namatay tayo, bumalik tayo sa pagkalupa, hindi na tayo maalala ng ating ano, mga mga ano, kapamilya or kaibigan. Minsan nakakalimutan na tayo. So, kailangan natin ng, another life doon sa life with God, sa kanyang kaharian. So, dito sa verse 16, sapagkat sa 17, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, na nangatatakot sa Kanya, at ang Kaniyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga tao. Sa gayoy, nag-iingat
ng kaniyang tipan at sa nagsisiala-ala ng kaniyang mga utos upang gawin. Itinatag ng Panginoon ang kaniyang luklukan sa mga langit at ang kaniyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. And then, purihin ninyo ang Panginoon ninyong mga anghel, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na hukbo niya, ninyong mga ministro niya, na nagsisigawa ng kaniyang kasayahan. Purihin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga gawa niya, sa lahat na dako sa kaniyang sakop, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. So lahat po ay magpupuri sa Panginoon, mga kaibigan. Sinabi dito na kahit na yung mga hukbo, mga ministro, mga nagsigawa ng kaniyang kasayahan, lahat ng mga anghel ay pupuri sa Panginoon, at ang ating kaluluwa ay pupuri sa Panginoon. Yun, mga kaibigan, ano. So dito, mga kaibigan, balikan ko po ito, mga kaibigan, itong verse 7 na sinabi dito ni King David. Kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moises na kaniyang magawa sa mga anak ni Israel. So ayon sa Acts sa New Testament, mga kaibigan, itong sinabi dito na kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Tungkol sa mga anak ni Israel po, mga kaibigan, ano. Basahin natin sa Acts, mga kaibigan. Basahin ko po ang Acts chapter 7. Acts chapter 7 verse 37, sinabi po dito, at yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyo, sa inyong mga anak. Itong kung bakit ito ang ano ko, mga kaibigan, dahil na-question ko na ano 'tong sinabi ni Moises na anak ng mga Israel. 'Yun ang sinabi ni Moises, ano, doon sa Psalm chapter 103 verse 7, sinabi niya na itong mga anak ng Israel. So nag-ano ako na, ano itong ibig sabihin? Sino itong mga anak ng Israel? And then sinabi dito na isang propeta ang darating. A prophet shall the Lord your God raise up unto you, to your brethren, like unto me. Sabi ni Moises na na palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Imagine, mga kaibigan, isang propeta ang papalitaw ng ating Diyos Panginoon na kagaya ni Moises. At yun nga, na naisip ko, sino kaya itong propeta na 'to, nagka-interes ako. And then dito sa Acts 10 verse 38, sinabi dito na sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Amen. So dito ko nalalaman, mga kaibigan, ito, first kong nalaman talaga ito, na ang talata na binasa ko ngayon mula sa Psalm chapter 103 verse 7, and then sa Acts chapter 7 verse 37, and then hindi pa nabanggit doon kung sino, at nandito sa Acts chapter 10 verse 38 ang sagot, na sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Siya pala yung propeta na tinutukoy ni Moises, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti,
na nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. 'Di ba mga kaibigan, kung ating basahin uli yung nasa Acts chapter 103, 'di ba sinabi doon na sino ba ang nagpapagaling? Sino ba ang nagbibigay? 'Di ba? Ang lahat ay binigay na, ang authority, yung kapangyarihan ibinigay na lahat kay Jesus Christ. So, siya na po lahat ang nag-ano nun, ang nag-ano sa atin. Bale, our provider, our healer, our everything, you know? Gusto for me talaga he is my everything mga kaibigan. Hindi ko siya, I can no more comparison, eh. Walang comparison sa kanya, eh. Siya talaga para sa akin siyang kapangyarihan dahil yun nga ay, ah, over ano yun, binigay na sa kanya lahat ang kapangyarihan. Ibinigay ng Ama sa kanya ang kapangyarihan ng, heaven and earth. At dito sa mundo siya ang ating Panginoon, ang everything, our siya ang ano ba yun, na dapat luluhuran dahil sinabi naman na all the people will kneel in His name, lumuhod sa kanyang pangalan. So, andito sa Matthew chapter 21 verse 11, at sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret at Galilea. Yan ang yan ang mga tao, mga kaibigan, nag-declare na sila na siya ay propeta dahil nga nakita nila ang kapangyarihan, ang mga milagrong ginawa ni Jesus. Dahil kung ating alalahanin yung mga sinabi sa Old Testament, 'di ba? Like si Elijah ay nagpapagaling din siya, gumawa din siya ng mga miracle, at siya ay isang propeta. Kaya ito ang pagkasabi nila kay Jesus Christ na siya ay isang propeta. Ngunit actually hindi lang siya ay isang propeta, eh, dahil siya ay Panginoon, siya ay Diyos, 'no? Luke chapter 7, basahin ko ang Luke chapter 7 verse 16. Sinabi dito, "At sinidlan ng takot ang lahat at niliwalhati nila ang Diyos, na sinabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kaniyang bayan na Israel po." At yun mga kaibigan, yun lang ang pagkakaalam nila na si Jesus Christ ay isang propeta dahil marami nga siyang ginawang, ah, ka mga milagro. Ngunit hindi nila alam na si Jesus Christ ay tagapagligtas ng mga kasalanan. Is more than prophet, 'no? Kasi ang propeta, hindi naman nagliligtas sa atin yun. So yun ang mga kaibigan, na Jesus Christ is not only the prophet. Parang nga yun, eh, saan ba yun mababasa natin yung, teka i-check ko nga, dahil merong nagtanong doon, eh, yung babae ba yun, yung babae na yung about sa tubig, na tinanong siya kung siya ay isang propeta, parang sinagot doon ni Jesus Christ na hindi, parang gano'n ba yun? Hindi ko lang ma-clear mga kaibigan, ha, basta parang gano'n. So, naano ko talaga na Jesus Christ is um, he's more than a prophet, 'no? He's Lord, King of Kings, Lord of Lords, and host of all hosts, and then God and God. For me, He is my God, my Lord, and my God.
because, sinabi naman niya na if I call him in his name, direct na po doon sa Ama. So, para hindi po ako malito, siya na lang po ang aking ano, tatawagin, at hindi naman po wala naman pong sinabi 'pag, i-declare ko na He is my God ay magkasala ako, wala naman, dahil wala pong makita doon kahit sa mababasa natin na pinupuri siya, sinasabi siya na, "You are the Son of God." Wala siyang mga sinasabi doon na against. So, for me, kung i-declare ko sa sarili ko, hindi din siguro niya ako, ah ano ba yun, yung, ano yung i-stop na, don't say God to me, gano'n. Kasi meron talagang deep na nababasa ako na yung about spiritual na bagay, 'pag unawaing mabuti, ang sa pagkakaunawa ko kasi ay siya lang talaga 'yan, yung Espiritu Santo para sa akin. Kasi may mga iba-iba ngang passage, pero yung passage na aking naunawaan, siyempre hindi ko naman maunawaan yun kung hindi yun ipapaunawa sa akin, 'di ba? Kagaya na lang nung sinabi doon sa John. So, let's talk about spirit, ano? Itong sa John 14, itong sa John 14 na sinabi dito, ah, "I will not leave you comfortless, I will come to you." Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon kung sa Old Testament ang Panginoon ay ganyan din ang sinabi, bakit pa ito sasabihin ni Jesus Christ, ni-repeat niya, 'di ba? Siya, I will not leave you comfortless, hindi ko iiwang mag-isa, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. And then sinabi niya dito sa 20, itong sa 20 mga kaibigan. At that day you shall know that I am in my Father. So, ito is dwelling, isa na siya kasi sinabi niya, sa araw na yaon makilala ninyong ako nasa aking Ama. Ano yun? Siya ay nasa aking Ama. Tapos, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. So, bakit malilito sa mga words na 'yan? Bakit iibahin nila ang pagkakaunawa kung sinabi ni Jesus Christ na in spiritual, they are one. Siya at ang Ama ay ano, yun nga, isa, dahil siya ay, sa araw na yun makilala ninyong ako'y nasa aking Ama. O anong ibig sabihin nun? At kayo'y nasa akin. Ngayon, ang sinabi naman dito, kayo'y nasa akin, yung si Jesus Christ ay nasa atin, sa ating puso, at ako'y nasa inyo. Dwelling po yan mga kaibigan, kung alam po natin yung mga sinasabi na you are the temple of God, you are the God is dwelling in you. Bakit may kaibahan ba? Na walang kaibahan yan mga kaibigan, isa lang yan. Magdi-dwell yan sa atin. At meron akong nabasa, saan ko ba mababasa yun na sinabi, "Ako at aking Ama ay papasayo." Parang may mga gano'ng message mga kaibigan. So, 'wag po tayong malito, 'wag po tayong, magdududa kung ano po ang pinapaunawa sa inyo ng Panginoon through the Holy Spirit. Dahil para sa akin, sabi nila iba ang Espiritu, iba si Jesus Christ, iba ang Ama. So, magiging tatlo 'yan para 'pag, bibilangin ko, para sa akin ay isa lang talaga 'yan, dahil sinabi ni Jesus Christ, "Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo." So, siya po ay nasa atin mga kaibigan, I declare it na siya talaga ang nasa akin, sa puso ko, yung love niya siyempre. At, hanggang dito na lang po ang aking pagse-share mga kaibigan, at salamat po sa inyong lahat na, nag-join po sa akin sa araw na 'to. At pasensya na po, ako ay, mababaw lang po talaga ang itong mga share ko na sa naunawaan ko, at siguro naman step by step madagdagan din ang kaalaman na 'to. I'm sure na God will give more wisdom and knowledge and understanding, para ma-share ko ang katotohanan tungkol sa kanya.
Thank you po sa aking 1 billion viewers. Salamat po sa inyo diyan. May love shout out. Mami Love, Akihiro Buwan, and thank you po sa inyo. Rose 1107. Sino pa ba? Jake Facondo. At thank you po sa inyong lahat, ha. God bless you po. Bye-bye po sa inyo. Agoy, wala pala akong music. Nagchika-chika ko wala akong music. Salamat po, ha. Thank you. See you po tomorrow again. Dalawa po ang live ko bukas. Ang live ko po bukas ay morning and afternoon. Magla-live po ako. Morning and afternoon po yung live ko bukas. Please, I hope that you will join me. Siguro 8 o'clock sa Pilipinas, 8 or 9, something like that. And then, at ganitong oras po. So, dalawa po yung live ko. And thank you so much, Akira Buwan. Thank you so much. Mami Love. Salamat po sa inyo. God bless you. Bye-bye.